Nakakita ka na ba or nakapasyal ka na sa isang farm resort? Hello mga ka-agree? Ayan, may pechay tayo doon. So hanggang doon pa talaga yan sa dulo. Black rice. Produce na po dito. Produce po yan dito. Sa video na to, tinasyalan natin ang isang farm resort dito sa Puerto Princesa City, Palawan. Mount Bloomfield. Opo. Yan yung mountain na yun. Ang Sheridan Organic Farm and Resort. Sa mga menu namin, lahat yun is dito po galing sa farm. So we do a farm to table. Sabay-sabay natin alamin kung paano nila minamanage at naipagsasabay ang pagiging organic farm at farm resort. Coming up. Hello everyone! I am inviting all of you po to visit Sheridan Organic Farm and Resort here in Sitio Sugudos, Barangay Cabayugan, Puerto Princesa City. So we offer services like we have the accommodation, we have 4 rooms villas, we have 3 rooms native guest house and 2 rooms of dormitory capacity of 8 person per rooms, and we have also offer a farm tour with educational tour, and then we have also offer ATV tour, bicycle tour. We have also the archery and fish feeding, animal feeding, and everything. Po yung start natin, yan yung nursery. So yan yung potting soil namin. So potting soil is made up of 60% of organic fertilizer, 40% of garden soil. So it composed with carbonized rice hull, meron po yung vermicast or from biocompost din po, and then animal manure. So ito naman po yung vermi namin. So dito po ginagawa yung organic fertilizer. So yan po kung makikita nyo, bagong gawa na naman po namin siya, bagong process na naman namin siya. Bali gagawin namin siyang pagkain ng mga vermi. Opo, yun po siya. And doon sa kabila naman yung mga biocompost, yung mga tuyong dahon, tuyong damo. So yun din po yung ginagawa namin. And then isa po sa component para makabuo kami ng NPK or yung complete fertilizer, meron tayo dyang banana trunks, meron tayong rice straw, tapos nagko-collect din po kami ng mga tae ng mga hayop. Like for example, yung cow manure, yung carabao manure, and then yung mga horse manure, tapos yung sa livestock natin, meron po kaming poultry. So yun po, kinokollect namin lahat and combine it together, tapos let it compost until maybe 3 weeks to 1 month hanggang sa makaproduce kami ng fertilizer. So yun po. So ito naman yung aming potting soil. So, yan siya, yung carbonized rice hull is galing po yan since ang farm po ay mayroong vegetable production, meron po tayong rice production, poultry and livestock. So, yung carbonized rice hull is galing po siya sa rice production. Yan po yung, meron din po tayong rice mill, kung saan ginigiling yung mga na-harvest na palay, yung mga tuyong palay na para i-process na maging bigas. So yung leftover nun, hindi namin tinatapon. Ginagamit namin siya, sinusunog, and then ginagawang mixture ng potting soil. So it helps, kung baga sa beauty products, rejuvenating siya. So yun siya. And then, aside from that, yung mga leftover din sa rice, katulad ng mga binhi, rice bran, yun yung food ng aming poultry and livestock. So, we practice integrated farming system na kung saan lahat ng leftover or residues ay walang nasasayang po. So, yan. Ito po yung aming greenhouse. So, kung mapapansin nyo po, yung mga maliliit na seedlings, nililipat po namin siya isa-isa talaga sa mga cups para po maalagaan po siya ng husto dito. In that way, before namin siya i-transfer sa garden, is mayroon na siyang resistance from heavy sunlight, heavy rains, and then of course, yung mga insect pest. Yan po. So yan, dyan siya nag-start. Seeding area namin yan dyan. And then ito po, lilipat namin isa-isa. So yan yung lettuce. Ito po ay pechay. So we grow also different kind of herbs. So lahat po ng meron dito sa farm, sinusupply po namin yan kay 4 Points at sa ibang mga karatig hotel and resorts po dyan sa Sabang.
So yun po. As of now po, mayroon po kaming ginagawa. Nagpapadami po kami ng mga herbs, which is dinadry po namin siya and sinusupply po namin sa ibang branches namin sa ibang lugar. Kasi since po may mga hotels na rin, branch hotels na rin po ang Sheridan sa ibang place, so dinadry po namin siya. So, ginagawa nilang cooking, especially po yung aming tarragon. So, ang signature tea po na siniserve namin every time sa mga guest is yung tarragon. So, tarragon tea is, a cup of a tarragon tea is very rich in antioxidants, anti-flaming, and you can have a lot of benefits with it. Yan po. So, ito po ang dill. Madalas po itong gamitin sa mga fish and sa soup. Ito po yung dill. And sa mga Mediterranean dishes. So, ito naman ay celery. So, ang celery ay, syempre, well-known yung pansit. So, madalas po yung gamitin doon. And we have this tomato. And this is the tarragon. So, bago pa lang silang punla. So, tarragon, as I mentioned, ginagamit namin siya as a tea. And of course, hinahalo din siya sa cooking. Like, for example, yung mga steaks. So, ito naman ay yung basil. So, this is lemon basil. So, yan siya yung madalas ginagamit sa mga Vietnamese noodles, Vietnamese soup, yung chow long. So, yan siya. So, aside from that, nag-grow din kami. Kung mapapansin nyo, may mga gino-grow kami na mga marigold. So, yan siya ginagamit namin pang control din ng insect pest. So, piniferment din yan siya. Kung wala kaming molasses, we use the sugar cane para ma-activate lang yung good bacteria sa isang fermented namin na fermented plant juice namin. So, yan po. And then, dito naman po meron kaming ito, celery, mga full grown na sila. And then, meron din kaming stevia, mint, bay leaf. So, meron kaming pechay, ampalaya, yan po. So, oregano. So, itong oregano po ay we used to dry. Ito siya, we used to dry the leaves kasi ginagamit din po siya sa mga Italian dishes. So, sa market po, sa mga malls, naka-bottles po yun siya. So, ang isang ganyang kaliit na bottles po, it costs, I think, 250. Pero konti lang po yung laman niya. Pinch lang siya pag nilalagay mo siya sa pasta. Matapang yun. Opo, matapang po siya. So, meron naman tayo ditong local oregano. Ito po. So, it used to cure several coughs and colds, diba po? So, aside from that, one of the restaurant dito sa Sabang ay ginagamit to as a sauce sa pizza nila. So, madalas silang pumupunta dito para mag-order sa amin ito. So, actually, it's the first time na nalaman ko na pwede pala siyang gawing sauce or gamitin sa food. Opo, yung local natin. So, next we have chives. So, yung chives naman po, it's an herbs which is used as a mixture for our egg omelette. So, yan siya. Garlic chive. Yes po. Garlic chives po siya. So, yung leaves niya, china-chop-chop din, mix sa egg with tomato and then butter. So, yan siya. And yung ano po, yung purpose ng nursery, we're not only growing different kinds of small seedlings to be protected and to be cared of before we transplanted to the garden. But of course, ang gawain po talaga namin dito mostly is na we're researching for some variety of plants, herbs, and different kinds of yung mga fruit-bearing plants na pwedeng mag-thrive dito. Like for example, yung cabbage, broccoli, cauliflower. So, most of those plants or vegetables was grown only for highland places or yung cold places. So, we're searching for a certain variety na pwede siya sa lowland places. So, as of now, nakaka-produce naman kami but it's still seasonal. Hindi kami makaproduce ng the whole year. We have to start planted at the month of September and end at the month of December. Yun yung mga time na mahaba yung gabi and hindi siya gaanong mainit or may mga hamog. So, yun siya. So far, we can produce pero hindi pa rin siya ganun when it comes to appearance, when it comes to the volume, malaking difference po talaga.
Yun siya. So ito, meron kaming pipino. And we have also this, the arugula. So arugula is used for salads. Farm is yung farm tour. We have also package tour like farm tour with lunch, tapos farm tour with breakfast, or yung budol fight package tour. Yes po, yan po yung mga dried. One ground floor. Air dry siya, ma'am. Yes po, air dry. And sun dry actually. So, ito naman siya. Actually, may mga ito naman yung black rice. Produce na po dito. Produce po yan dito. So, ano po siya? Actually, FDA certified na din po siya since hindi naman, actually, ang FDA certification will needed only doon sa mga products na gumagamit ng mga additives like yung mga another preservative. Pero since natural naman siya, okay lang na kahit hindi kami ma-issuehan ng FDA certificate. Actually, naipunta ko na to sa kanila. And ito rin naman yung aming packaging ng yung sa tarragon leaf namin. So, yan siya. Magkano ganito, ma'am? 200 po, yung ganyan namin. 20 gram. Oo, 20 grams siya. So, yan siya. The operational one or dito yung nakatayo yung mga establishment is more or less 10 hectares siya. So, yun naman yung aming view deck. Mostly doon ginaganap yung mga function, meetings, yung mga bodle fights, yun doon po, yun ginaganap. Small group lang, ma'am. Ang capacity niyan is 50 packs. Po, nagki-cater din kami ng mga yung wedding photoshoots, dibo photoshoots. Yan po. Pero ano lang po, kumbaga parang entrance or place rentals lang, ganun. So, eto siya. Ganyan yung loob. Pwede kang pumasok, sir. Actually, good for 2 person siya. Good for 2 and maximum of 4 to 5 person. Magkano siya, ma'am? Ito ay 4-5. Pero may mga promo rates naman kami. 4-5, dalawa lang. Yes po, dalawa. And then kung mag-add po, for example, extra bed, pwede naman po additional, sa 4-5, it comes with for breakfast. And then yung additional bed is 1-5 pero with free breakfast na din po. Opo, it comes with herbs. So ito po yung room 2 namin. So may aircon na din siya. May veranda and then meron siyang bathtub. Same din. Hindi po, mas mataas to. Nasa 6'5 to. Pero ang capacity nito is hanggang 6 person. Quick tour. Opo. Ano po kasi it's not only about looking the area but mostly po siya, parang educational tour po. Hindi po, pero we're planning po na siya, to cater yung mga OJT students of agriculture. Last time, nagkaroon naman, may mga pumunta dito ng mga agriculture students from San Rafael, PSU San Rafael. Yun, nag-conduct sila ng interview and then tour regarding sa flow ng activities dito sa farm. Yung way ng farming namin, naituro naman namin sa kanila. Yan yung rice. Ito lang po yung meron pa. Meron pa po. Actually, yung sa rice production namin, we have more or less 20 hectares for the rice production. Dito rin po. Opo. So, yung in front of Elephant Cave, property pa rin po yun ng Sheridan. So, sa amin pa rin po yun yung rice production doon. Hindi ko alam kung open ito. Ayan. Ay. Anong tawag dito, ma'am? Ito ay native guest house. So, ano po yan dito? 1.7.
good for 2 na siya, and then mayroon siyang free breakfast. Air condition din. Fan room lang po siya. Pero hindi kasi siya naka-set up. Isa-set up lang namin kapag meron siyang mga guest or pag may mga shoots. Anong tawag dito? Dormitory po. Bale 8 ang capacity nito. 8. Female and male po. Tapos meron silang Opo. Kitchen. kasama ng breakfast. Breakfast with pre-breakfast din po. Opo. Lahat ng food, lahat ng menu na, sa mga menu namin, lahat yun is dito po galing sa farm. So we do a farm to table. Opo, hindi ka na lalabas. For example, gusto nilang, we create our own menu na alam namin na meron kami dito. Yan po. Like for example, sa breakfast ng guest, meron kaming, depende sa kanila kung ano yung choice nila if they want egg omelette with black rice and a little bit of salad or yung eggplant omelette, or we have also yung lamayo kingfish or lamayo tilapia. Yun po yung offer namin. Poultry and livestock. Ano yung meron dito? So meron dito is we have ducks, meron kaming itik, we have tawag nito turkey, we have goats, chickens. Opo. So yung ano po, yung ducks is used for duck meat na sinusupply namin sa FPP, sa 4 Points po. Yun. The same also sa turkey at saka sa goat meat. Yes po. Paano ka-separate sila? Opo, separate sila. So itong range na to, wide range, intended for the ducks. Yung mga turkey naman is nasa kulungan. And we have also showcase yung mga panabong na manok na doon sa dulo. May panabong. Yes. Asia Pacific International, they come here, they visit the farm and plant guayabano tree right there. And doon naman sa kabila is yung mga winners ng Asia Pacific International last 2024. So 5 po sila. Sa archery, 200 pesos per 10 shots. 10 shots. Opo. So may mga bike trail din po kami and ATV trail na ino-offer. Yes po. Magkano mo rin? Sa ano po, sa ATV is 1,500 per hour. So ikot yun sa property ng farm. Yung bike naman is 500 per hour. Yes po. Vegetable production. Yes po, vegetable production po to. So yan, may mga string beans tayo dyan. Mayroon tayong cucumber. We have malunggay. We have yung jackfruit, eggplant. And dito naman is yung mga herbs. Yung galing doon sa nursery. Yes po, dito po. So from the nursery, dadalahin po dito. So leafy vegetables, it takes 3 weeks to harvest. Yung mga fruit-bearing naman like eggplant, it takes more than a month to harvest po. Mga 1.5 months yan dito. So ganyan po siya. Basil. So ito naman is coriander. Pag nag-mature na siya, ganito. Yan, pwede na ready to harvest na to. Paunti-unti. Coriander. Indian coriander. There are 2 kinds of coriander. The one it's look like parsley and the one is this one. Mas matapang po. Yes, Flavor niya. opo. Mas strong ang flavor nito. And this is the tarragon. This is the one that we're going to serve you later. So ayan, may pechay tayo doon. So hanggang doon pa talaga yan sa dulo yung mga namin. And sweet corn.
So, papaya. So, itong area na to is intended for vegetable production hanggang dun sa dulo. Opo. Ito yung ano, no? Kawili Cave po yan. Ito yung nakikita natin na parang mayroong clouds. That is a sleeping giant. So yung baba niyan is yung underground river. And this one, yung parang cone-like, is the Mount Cleopatra. Ito purely organic po, no? Hindi kayo Yes po. i-spray. Opo. Kasi po pag ginawa namin yan, for example, may biglaang guest kami. Kung mag-spray kami ng insecticide, how can we cook to our guest? Yun po. Yun yung ano namin. Kaya nga po, yung pinakamahirap din for being organic is we can produce yung a volume of harvest talaga. Or you can't expect us to have a perfect shape or a volume of harvest para sa compared to the traditional or sa mga gumagamit ng synthetic. So yan. Kasi nga vegetable production is so huge, so hindi namin siya kayang isupply ng organic fertilizer na produce namin. So pumupunta kami sa ibang mga farm, bumibili kami, like for example yung may mga chicken manure. So bumibili kami. So chicken manure is rich in nitrogen. Nilalagay namin siya sa mga plant, for example like that. Lagyan muna namin sila ng chicken manure and we have to leave it for 5 days para ma-decompose siya konti or ma-activate yung bacteria niya hanggang sa yung decomposition process niya is matapos before namin siya bungkalin ulit, i-upside down, and then after that, pwede na kami magtanim. At least, hindi na siya harmful sa mga plants. Kasi kapag pag tinaniman namin directly, hindi pa siya decomposed. Nasa decomposition process pa siya, mainit po. So, mamamatay. Opo, opo. So, yun. Kasi yung actually, tinry din namin na gumamit kami ng synthetic fertilizer. Pero at the end, kami rin yung nag-suffer. Sobrang hirap sa amin na makaproduce ng mga vegetables. Lalo na kapag, for example, wala kaming enough budget para sa synthetic fertilizer. So, suffer talaga kasi nga hindi tataba yung vegetables namin. Unlike yung we have to go back to natural kasi kahit hindi namin siya applyan, we can still have a harvest or healthy pa rin yung plants. Kasi yung problema dun sa mga synthetic fertilizer na ina-apply directly is, lalago yung tanim pero yung lupa doon ang sisirain niya. Yun yung Kaya ganun yung ginagawa namin. Then we have for now naman, some of the farmers or yung mga farm, natuto na rin naman sila. Actually, there is a lot of organic foliar na binebenta naman sa online and sa market, mayroon na rin naman. So, we have also, actually yung sa amin, yung Agrovet, is from Thailand pa. So, nag-purchase si boss doon. So, it's a foliar fertilizer, organic fertilizer. So, ang composition nun is mostly, madalas din, yun din yung meron kami dito pag gumagawa kami ng spray, yung seaweeds or yung kulafo. So, yun. If-ferment mo lang siya, kung wala kang molasses, use yung brown sugar. Para ma-activate lang yung ingredients nung fine-ferment mo. And yung mga hasang ng isda, yung mga leftover niya. So, pwede mo rin yun siya i-ferment. Marami naman tayong mga empty bottles ng water. So, ilagay mo dun sa loob, lagyan mo siya ng molasses. So, i-ferment mo siya for 7 days or sa amin kasi almost 1 month namin before gamitin. Para as in, talaga siya, durog na siya or nagiging liquid na siya. Maganda siya. Fish amino acid, pampabloom, pampabulaklak. Mataas siya sa potash. Or pwede rin yung banana trunks, or we call it the potash tea. Yung ibabad mo siya sa drum, tapos yun yung gagawin mong pandilig. Pwede rin yun. Or yung
animal manure tea or tea manure, yun, pwede rin yun. So there is a lot of organic fertilizer na pwede mong magawang alternative kaysa bibili ka. Yun. Opo, sa rice production naman namin, sa black rice, hindi talaga siya applicable na applyan ng synthetic fertilizer. Kasi the more na mag-a-apply ka ng synthetic fertilizer or sprays, the more na konti lang yung harvest mo. Parang nasa ano niya na tawag doon, parang yung nasa characteristic nung rice na hindi talaga siya intended para doon sa mga synthetic chemicals or fertilizer. So ginagawa namin ano lang yung chicken dung, yun sinasabog lang namin doon, or we have yung agrovit or yung mga foliar fertilizer na organic din naman. Oo, yun ang ina-apply namin. So binabantayan din namin siya. Meron naman tayong 10 days after transplanting, applyan mo siya mostly in the morning or in the afternoon, yung wala nang init. So open na yung follicle nung rice or yung plants. Open na yung follicle niya, pwede ka na mag-spray ng liquid organic fertilizer, ma-absorb niya na yun. Nasa timing lang or sa oras lang yung tamang pag-spray. Kaya minsan yung iba, bakit hindi naman nag-effect? Kasi nga nag-spray ka ng dapat, for example, in the morning, you have to spray from 5 a.m. up to 8 a.m. Pagdating ng 9 or 10, dapat hindi na. Kasi mainit na yun. Or sa afternoon naman, you have to start at 4 o'clock hanggang 7 or 9, ganyan. So ginagawang flexible lang yung time in order for us to matugunan namin yung kailangan ng tanim. Ganun lang yung ginagawa. Lahat, di ba? So bagsak presyo. Tapos pag nagbagyo, typhoon, flood, so sira yung pananim mo. Pag may mga peste na umatake, sira din yung pananim mo. So minsan sasabihin mo na lang na parang ayoko nang magtanim, pero wala yun pa rin talaga. Oo, dami talagang risk. Oo. Mayroong dito sa isang area, mayroong corn, sa kabila meron, tapos may string beans, sa kabila wala. Kumbaga, we do crop rotation kasi. Kasi ang namin, 'di ba, for rotation, yung first leafy vegetables muna, like for example, yung mga pechay, kasi it takes 3 weeks, harvest mo na siya. So, konti lang yung nutrients na kinoconsume niya, and especially, nitrogen lang yun ang kinoconsume niya. And then next is, ginagawa namin is yung root crops muna. And then after ng root crops, kasi mabilis lang din yung root crops mga nasa 45 days harvest ka na. Then after that, yung fruit bearing na, yung tawag nito, yung talong, okra, yan. Kasi nga matagal sila. Then pagkatapos nila, we turn it into legumes na. Para ma-replenish na po yung lupa. So after namin ma-harvest yung legumes, sinahalo din po siya sa lupa. Then after that, kapag medyo nabulok na, saka namin ulit tataniman ng, yun ulit, first step, leafy na naman ulit. Ganon. Oo, cycle lang talaga. Dito yung madami. Ito yung sa mga pwede natin pakainin mamaya doon yung sa kabila. Dito pinapalaki mo? Doon din. Naglagay lang ako dito kasi nga for showcase ko at saka gusto kong makita kung gaano sila kalaki at kung ilang months na sila. Kumain na sila So, ganyan kami. Ganun, para makita agad ng mga guest kung gaano sila kadami. Kasi minsan pag doon, minsan ayaw magpakita Kasi sineserve niyo rin pagka... Ginagawa namin siyang kingfish lamayo. So ayan, ito yung mga fingerlings. Ayan siya. Sila kadami. Tapos ito naman yung fry. Yung maliliit. Oo, nagro-rotate yung para, anong tawag doon? Para makaano sila ng oxygen. Ayan siya.
Ewan ko lang dito, check natin kung ano, kakain sila. Ayan oh, ang dami oh. Tama. Sige sa. Ayan. Produce po yan dito sa farm. Ito yung Tarragon tea. Opo, yan po yung Tarragon tea. So ito is para sa mga events, seminars. Dito po yan. Mga Boodle fight. Kasha yung 50, opo. Mount Bloomfield. Ito mo. Opo. Yan yung mountain na yan. So yun naman is Kawili Cave. Itong isa mo. Oo, yung maliit na yan. Cave yan siya. Kawili. Kawili Cave. Sa tabi dagat. Oo. Ng ano, tanim, oo. Tapos dyan sa nursery, makikita mo pag umaga. Hala, Bulbo na yung mga tanim, pero wala namang uod. So, ginagawa namin yan. Siyempre, mas wise naman tayo kaysa sa kanila. So, igagano namin yung cups. Makikita mo, nakabaon yan doon yung mga uod. Oo. So, isa-isa talagang tatanggalin. Ganun. Snail mo. Snail. Oo, yung malalaking snail, grabe yan. Ubus yan. Ng farm. ng farm. Mahirap siya, especially both farm or agriculture. Pinagsama kasi agriculture and tourism. So it's a farm resort, so medyo mahirap kasi syempre mayroon din akong production. At the same time, mayroon pa akong accommodation. So yun. And our staff is just only few as for now kasi nga syempre after the pandemic, after the audit, ngayon pa lang ulit kami nag-start or last year lang talaga kami nag full operation, last I think October. So we have to, syempre kasi kailangan namin i-complete yung mga permits and everything, you know, nasa protected area tayo. So yun, mahirap siya. Pero yun nga, kailangan lang talagang patience. So come and visit us and enjoy the beauty of this nature and this place. Thank you!